Marlon, if you don't mind, gaano kalaki itong pinag-uusapan natin na hiniram mo? 18 po. 18,000. Tapos, kanino mo Opo. siya hiniram? Ito ba ay kaibigan mo? Kanino siya hiniram? Sa kapatid ko po. Sa kapatid mo. So, gaano katagal mo na mula nung hiniram yon at kailan ka nakapagsimulang magbayad? Ano po, 1 year. Kibali, 1 year na po siya. Tapos, ano namin, yung sulatan po namin, every month po. Sige. Marlon, hi. Good afternoon. So, Marlon, so medyo iba pong klaseng harassment itong nararamdaman nyo. Ito po ay utang mula sa kapamilya. Tama po ba? Yung ano po, yung kapatid ko po, may ano po, nag-ano sa kanya, financial po. Kibali siya na lang po yung yung nagpapahiram. Sige po. So, sino po ang hinaharas? Kayo po o yung kapatid nyong nagpautang? Ako po. At saka yung kapatid ko po, inaharas nung may-ari ng pera po. Sige po. Meron po bang kasulatan itong utang ninyo? Wala po. Meron po bang ebidensya tulad po ng mga text messages, ng mga email, tungkol sa magkano inutang at kung merong tubo o wala? Ano lang po, yung may logbook po. Opo, may logbook. Logbook. Okay. Doon sa Oo. logbook na yon, nakasaad ba kung magkano yung kailangan bayaran? Opo, yung nabayaran na po namin yung yung kalahati. Pagtapos namin bayaran yung kalahati, doon na nag-interest, palaki na siya ng palaki po. So wala pong original na kasunduan na may interest. Tama po? Opo, wala po. Marlon, ang masasabi ko po dito sa'yo, 18,000 lang yan, di ba? Opo. Humarap po kayo sa barangay para po magkaroon ng kasunduan kung magkano pa ba dapat ang babayaran. Dahil po, lalo na kung sa original po ninyong usapan, wala namang interest, dapat po yun yung mag-prevail na walang interest. Ngayon po, kung hindi po papayag itong si pinagkautangan, di sabihin niyo po, magsampa na lang siya ng kaso kasi kung wala naman po talagang legal basis ang interest, wala po sa kasunduan, hindi po kayo dapat hingan ng interest. Opo. Sir, sa barangay po, dapat po magkakabarangay po ba yung nagkautangan? Hindi po. Hindi. Okay. Opo. Sir Marlon, ito, ang taga Davao de Oro po kayo, di po ba? Opo. Meron pong, pwede po kayong sumulat sa amin or mag-contact sa DOJ Action Center. Meron po kaming opisina dyan po sa Davao City. Tulungan po namin kayo. Pwede po natin ipamediate yung perang yan para po magkausap kayo ng matino at magkasundo kayo magkano ba dapat talaga bayaran pa. Opo. Ha? Pero sir, Opo. dapat po kasi talaga binabayaran ang utang. Ngayon, kung wala naman pong kasunduan, kung magkano ang interest, yun po dapat malinawan. Magkaroon ng malinawang pag-uusap, magkaroon ng malinaw na magkano pang kailangan bayaran. So, kunin na lang po namin, Miss Maricel, yung number po niyo, Yes, sir. attorney. Kukunin, Opo, Sir opo. Marlon, kakausapin ka ng ating staff, ha? Kukunin niya yung contact number mo para ma-connect ka rin sa Dojak, ha? Okay po. Salamat Sige po, po. Ma'am Marami Pimpin. pong salamat. Okay. Maraming. Yes, thank you. Yan po si Marlon Vicentino ng Davao de Oro. Attorney Joanne, okay, so clearly may harassment na nangyari on the part dun sa nagpautang. Pero paano mo rin bibigyan ng proteksyon yung nagpahiram ng pera kung halimbawa nakikita na yan o for example, medyo matagal na, hindi pa rin sila nakakapagbayad. Meron pang ganun? Meron pong proteksyon sa mga nagpapautang. Tulad po ng, yun nga, pagsampa ng kaso po ng small claims court. Ngayon, hanggang 1 million po ata ang small claims court. At
pwede po kayong pumunta sa pinakamalapit na regional Metropolitan Trial Court, yung tawag po doon Hall of Justice. Depende po kung anong lugar kayo. Punta lang po kayo doon. Susulat lang po kayo kung magkano ang inutang sa inyo. Kung may katibayan kayo tulad ng contract of loan or agreement, kasunduan, at saka po, saka nyo po ilalatag yan kay judge at si judge na po bahala. Hindi po kailangan ng abogado doon. Sa totoo lang po, sulat lang po yan. May forms na rin po ng small claims para po magkaroon ng sabina or patawag do sa nangutang at magbayad ng maayos. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Dito na tayo sa totoo. Dito tayo sa True FM. Mag-subscribe and follow po sa ating social media accounts. Hanapin lamang po ang True Network PH. Siyempre, kompleto yan. Nandyan po kami sa Facebook, sa Instagram, sa X, YouTube, TikTok, and podcast. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.